Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2251 hanggang Kabanata 2260. Kabanata 2251. Matapos talunin ang isa na namang kalaban, hindi pa rin huminto ang bilis ni Yehan, at malaya siyang nakakalipad sa mundong ito. Sugoblan, magsanib puwersa tayo para pigilan siya. Nang makita ni Qing Huang na dumarating si Yehan patungo sa kanilang dalawa, hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Sunod-sunod na natalo ni Yehan ang ilan, at lalong naging seryoso ang titig niya. Tulad ng isang espiritong ahas, sumalakay ang nakakatakot na anino. Wala nang pag-asa, bakit pa kailangang magpumilit hanggang kamatayan? Sa isang iglap, ang itim na pamalo ni Yehan ay humampas kay Qing Huang at Qing Ying na parang puwersang umawala sa libu-libong hukbo. Sa harap ng malupit na atake ni Yehan, wala nang oras sina Qing Huang at Qing Ying para makaiwas. Wala silang nagawa kundi harapin ito. Bang! Bang! Rumble! Umalangaw-ngaw ang dagandong sa buong paligid. Sa tunay na sagupaan ng lakas at sandata, kahit sina Qing Huang at Qing Ying na tanyag sa lakas ay hindi kinaya ang puwersa ng kanyang hampas. Parang mga saranggolang naputulan ng tali, lumipad silang pabaligtad sa ere. Whoosh! Whoosh! Ngunit sa mismong sandaling natalo ni Yehan sina Qing Huang at Qing Ying, 2 piraso ng puting seda ang biglang bumalot sa kanyang katawan tulad ng mga espiritong ahas. Hehe, mukhang akin ka na. Ngumiti ng mapang-akit si Sumayer habang tinitingnan si Yehan na tila bilanggo. Ngunit biglang, si Zanggulang na kanina patahimik, ay sumalakay na parang lobong nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang oras. Isang nakakakilabot na matalim na sandata ang bumulusok papunta sa katawan ni Yehan ng sobrang bilis. Nakita ito ni Sumayer at napatigil ang kanyang mapang-akit na mukha. Ding! Subalit nang tumama ang nakakatakot na sandata sa katawan ni Yehan, tanging ingay ng bakal laban sa bakal ang narinig. Wala ni isang sugat sa katawan niya, at tuluyang natigilan si Zanggulang. Ito lang ba ang kaya ninyo? May pangungot siya sa sulok ng labi ni Yehan, at sa isang iglap, sumabog ang demonyong kapangyarihang parang pulang apoy. Napunit ang puting sedang bumalot sa kanya at nagliparan sa hangin. Nanlumo si Sumayer, namutla, at agad na nagsuka ng dugo bago umatras. Hindi maganda, nanlaki ang mga mata ni Zanggulang. Ngunit sa isang iglap, nakarating na ang itim na pamalo ni Yehan sa kanyang katawan, parang hampas sa isang sinaunang bronze na kampana. Halos mabutas ang katawan ni Zanggulang. Napakalakas ng pagtama ng itim na pamalo sa kanyang dibdib. Umalangaw-ngaw ang tunog na parang kampana, at sumirit ang dugo sa hangin na tila bukal na pumuputok. Sunod-sunod siyang umubo ng dugo, nang hihina, at parang nabasag ang lahat ng kanyang buto. Sa oras na ito, ang 6 na tribo, 7 kabataang dalubhasa, ay pawang natalo ni Yehan. Ang bawat isa'y sugatan, at ang ilan ay nawalan na ng kakayahang lumaban muli. Sa buong laban, mag-isang hinarap ni Yehan ang 7 kalaban. Sa loob ng 3 minuto lamang, lahat sila'y bumagsak. Kahit na nagsaanib puwersa, wala silang kakayahang saktan man lang si Yehan. Wala ni isang sugat na naiwan sa kanyang katawan. Taglay niya ang kapangyarihan ng isang halimaw, nakakakilabot. Sina Wang Li at iba pang mga batang Panginoon ay walang laban sa kanya. Saan kaya nanggaling ang ganitong kasindek-sindek na tao? Talagang nakakatakot. Kahit magtulungan sina Wang Li, baka hindi kayang salagin ng kahit ng isang demon venerable ng 8 tribulation. Sa bilis at lakas, sobrang layo ang agwat nila sa taong ito. Sa kanyang sariling lakas, kaya niyang durugan ng madali sina Wang Li at ang iba pa. Ngayon, nang makita ng lahat ang pagbagsak ng 7 kabataang Panginoon mula sa 6 na tribo, ang mga matang nakatingin sa langit ay mula sa pagkagulat ay napalitan ng takot. Ang payat na kabataang iyon, na siyang sentro ng lahat ng tingin, ay parang walang talong Diyos demonyo. Ang kanyang mapupulang mata ay puno ng kasamaan, hindi magawang tumingin ng diretso sa kanya ng 7 natalo. Sa palagay ko, kahit magsanib puwersa kayo, wala pa rin kayong laban. Nakahawak sa itim na pamalo si Yehan, at tinitigan ng malamig na mga mata ang mga sugatang batang Panginoon. Ang lahat ay nagtipon sa isang sulok ng kawalan, basag ang dangal at sobrang kahabag-habag. Wala na ang dati nilang yabang. Kabanata 2252.
Pagkarinig nito, pinunasan ni Wang Li ang dugo sa sulok ng kanyang bibig gamit ang makapal niyang palad, saka siya lumapit at nagsabi. Napakalakas mo. Ako, si Wang Libay, ay kumbinsido na. Dahil hindi na tayo maaaring magkaroon ng mas malalim na ugnayan, hayaan mong maging magkaibigan tayo na minsan nagtagpo sa laban. Nang makita ang iniabot na kamay ni Wang Li, nagiba ang tingin ni Yehan at agad din niyang iniabot ang kanyang kamay. Mabuti, hanggat hindi na ninyo ako guguluhin, nais ko ring maging kaibigan kayo. Malalim na tinig ang sagot ni Wang Li. Alam kong may mga bagay na hindi ko dapat itanong pero gusto ko pa ring malaman, saan ka nagmula? Sa lahi ng mga halimaw ba, o sa malawak na ilang? Ang isang batang henyo na may kapangyarihan ng demonyo, maliban na lamang kung siya'y itinatago, ay hindi mananatiling tahimik sa Yaosu. Ang lahi ng mga halimaw ay sagana at malawak ang lupain. Baka balang araw ay malalaman mo. Kaya't paalam. Pagkasabi noon, tumalikod na si Yehan at umalis. Mas mabuti kung hindi na niya mabangga pa ang pangkat na ito. Hindi siya narito para magdulot ng gulo, at hindi iyon ang kanyang pakay. Talagang napaka-misteryoso niya. Nakalaban na natin siya, pero hanggang ngayon hindi pa rin natin alam ang kanyang pangalan, wika ni Mo Chenhua habang nakatanaw sa papalayong likod ni Yehan. Ang taong katulad niya ay hindi kailanman mananatiling di kilala. Mukhang isang nakakatakot na nilalang ang lilito sa lupang ito. At ang taong iyon ay tiyak na hihikayatin o hahamunin ng iba pang mababangges na nilalang dito sa ilang. Sa hilagang bahagi ng mga tribo ng halimaw, mayroong kabuoang 8 malalawak na lupain, at ang lugar na kinaroroonan ni Yehan ngayon ay isa sa mga iyon. Libu-libong tribo at lahi ang nakatira rito, na bumubuo ng napakalawak at kamanghamanghang larawan ng ilang. Sa lupain ng ilang, libu-libong tribo at iba't ibang lahi ang naroroon, kaya't natural na marami ring henyo at makapangyarihang mandirigma. Ngunit sa lupaing ito, iisa lamang ang tunay na hari, isa sa 8 hari ng maharlikang pamilya. Ang kanilang presensya ang pumipigil at sumasakop sa buong mundo. Ang libu-libong tribo ng ilang ay nagbibigay ng sukdulang dangal sa kanila. Sumikat ng maliwanag ang araw, mainit at nakakasilaw, at paminsan-minsan ay maririnig ang huni ng nag-iisang ibon sa kabundukan at kagubatan. Sa ilang, may isang figure na naglalakad mag-isa, tulad ng isang naglalakbay na walang kasama. Ang lupa rito ay tuyot at tigang, halos walang puno, at mas labis na tigang kaysa sa tribo ng Qingyo na nakita ni Yehan nang dumating siya. Nasa lupain ng ilang ngayon si Yehan, ngunit hindi dito nakatira ang lahi ng Chanho. Tanging kapag nakalabas siya ng ilang, saka lamang siya dahan-daang makakalapit sa Chanho clan. Ang kapangyarihan ng kataas-taasang nasa ikalawang tribulasyon ay higit na doble kumpara sa nasa unang tribulasyon. Kung ibubuhos ko ang lahat, hindi ko alam kung kaya ko bang salagin ang isang kataas-taasan ng 9 na tribulasyon. Isang kaisipan ang sumagi kay Yehan. Matapos ang labanan nila ni Wang Li, bahagya niyang naitentiya ang antas ng kanyang lakas. Kung tataas pa ang kanyang kapangyarihan, mas lalo itong magiging nakakakilabot. Kung hindi lang siya nasa teritoryo ng lahi ng halimaw, nais sana niyang subukan lumaban sa isang kataas-taasan ng 9 na tribulasyon. Ngunit bigla, dumagundong mula sa ilalim ng lupa ang isang nakakayanig na tunog. Nagtalunan ng tuyong bato sa ilalim ng kanyang mga paa, na para bang paparating ang isang lindol. Napakalakas ng enerhiyang ito, hindi ito kapangyarihan ng isang Demon Emperor. Maaaring ito'y isang malakas mula sa Sky Demon Realm. Napakurap ang mga mata ni Yehan. Ang kanyang mapulang mga mata ay biglang tumingin sa malayo, saka ginamit ang kanyang clairvoyance upang makita ang lampas sa mga bundok, umaabot ng milyong milya sa tigang na lupa. At doon, isang eksenang labanan ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang nakapipinsalang sagupaan ang nagaganap, winawasak ang ilang at nagpapaguho sa mga bundok. Ang mga nilalang na nakikipaglaban ay ipinakita ang kanilang tunay na anyo. Isa ay isang dambuhalang halimaw na may itim na balahibo, kasing laki ng bundok, at hugis leopardo. Sa bawat hampas nito, gumuho ang langit at lupa. Ito ang itim na demon leopard, isang halimaw na kilala sa nakakatakot na bilis at lakas. Ang kalaban nito ay isang dambuhalang halimaw na may nyebe puting balahibo, hugis tigre, at may nakakakilabot na mga kuko. Ang lahi ng Chanho. Nang makita ito gamit ang clairvoyance, kumislap ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yehan. Hindi ko akalain na mayroon palang sangay ng Chanho clan dito sa lupain ng ilang. Chanho tribe. Mga pinabayaan ng inyong pinanggalingan. Wala kayong lugar na mapagtatirahan dito sa ilang, maliban na lamang kung susuko kayo sa aking itim na Demon Leopard tribe. Black Mountain Leopard. Ang Chanho tribe ko ay umatras at nagparaya ng paulit-ulit. Nabubuhay na lamang kami dito ng hirap at dusa.
Huwag mo kaming apihin ng sobra. Dahil itinakwil kayo ng mismong lahi ng Chanho, dapat na handa na kayong lamunin. Kung nais ninyong mabuhay, dapat ay dumaan muna kayo sa amin ng Black Demon Leopard Tribe. Sa likod ng dalawang dambuhalang halimaw na ito ay naroon ang kani-kanilang mga kasamahan, ang mga tauhan ng Black Demon Leopard Tribe at ng Chanho Tribe. Subalit bilang dating bahagi ng maharlikang pamilya, kailan pa naranasan ng Chanho Tribe ang ganitong kahihiyan? Qing Tian, wala nang lugar para sa inyong Chanho Tribe dito sa Ilang. Kung hindi kayo susuko sa aming Yaoyaobao Tribe, lulunukin kayo ng iba pang mga tribo sa paligid. Pinabayaan na kayo ng lahi ng Chanho, nakalaan na kayong sakupin. Sa ilalim ng langit na nagliliyab, ang sagupaan ng dambuhalang mga hayop ay nagpagalaw sa mismong kalawakan. Ang enerhiya ng pagkawasak ay nagpaguho sa mga bundok. Ang buong eksena ng labanan ay tunay na nakakatindig balahibo. Haishan Bao, ang Chanho Tribe namin ay kailanman hindi susuko sa kahit anong tribo. Kahit kami maubos, ang dangal ng Chanho ay hindi maaaring year-oka ng inyong Black Demon Leopard Tribe. Kabanata 2253. Si Qing Tian, na may katawan ng isang Chanho, ay napakaganda tingnan sa kanyang nyebe puting balahibo. Ngunit sa oras na ito, umaapaw na sa kanyang katawan ang nakakatakot na pagkapuot. Ang dalawang makapangyarihang halimaw ay nagsagupaan na halos maging putok ng apoy ang banggaan. Matigas ang ulo mo, Qing Tian. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung nais mong manatiling buhay at magpatuloy ang Chanho Tribe dito sa Ilang, mas mabuti na piliin mo ang tamang desisyon. Bigla, umatras ang dambuhalang Demon Leopard at naging nakakasilaw na itim na liwanag. Nang kumupas ito, lumitaw ang isang lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng itim na balabal na may marka ng leopard, at malamig ang ekspresyon ng mukha. Sa kabilang banda, bumalik din sa anyong tao si Qing Tian. Matigas ang kanyang mukha, malamig ang mga mata, at matipuno ang katawan. Nakasuot siya ng damit na yari sa balahibo ng halimaw, kaya't lalong nakakatakot ang kanyang anyo. Halina, balik na tayo sa tribo. Ngumisi ng malamig si Haishan Bao kay Qing Tian, saka iwinasiwas ang kanyang kamay upang pangunahan ang kanyang mga tao. Ang mga tao ng Chanho Tribe ay nakahinga ng bahagya nang makitang umaalis na ang kalaban. Kung sakaling dam ako sa matinding laban, maaaring hindi rin kaya ng Chanho Tribe na maniglaban sa Haishan Bao Tribe. Ngunit kung ipipilit, siguradong mababawasan ng malaki ang puwersa ng Haishan Bao Tribe. Dahil dito, hindi rin sila naglalakas loob na itulak ang Chanho Tribe sa sukdulan. Punong angkan. Ilang nakakatataas ng Chanho Tribe ang lumapit sa likuran ni Qing Tian. Sila'y itinaboy mula sa kanilang pinagmulan at napilitang manirahan dito ng sobrang hirap. Ngayon, wala na silang mahigit sa 10,000 kasapi. Balik na tayo. Ambisyoso si Black Mountain Leopard, hinding-hindi siya hihinto rito. Utos ni Qing Tian habang iwinasiwas ang kanyang kamay, at sumunod naman ang lahat ng kanyang kasamahan. Ang Chanho Clan, itinakwil. Sa layong 1,000,000 milya, kumislap ang mga mata ni Yehan na puno ng pagtataka. Labis siyang nagulat na makita ang mga miyembro ng Chanho Clan dito. Kung makakakuha siya ng Fairy Amethyst dito, hindi na niya kailangang bumiyahe ng napakalayo. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ng Chanho Tribe, at napakarami nilang problema. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Yehan. Ngunit, ito rin ang aking pagkakataon. Matapos iyon, nagpasya siyang magpatuloy sa paglalakad sa pulang lupain na tila naglalagablab. Dahil mayroong Chanho Clan sa ilang na ito, hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon. Ang Chanho Tribe ay may nasasakupang lupaing milyon-milya ang lawak. Ngunit kung ikukumpara sa Yaoyaobao Tribe, napakalayo ng kanilang kalagayan. Sa ilang na ito, kakaunti ang likas na yaman, at wala ring mga lungsod na pinupuntahan ng mga tao. Sa simpleng salita, sobrang hirap ng pamumuhay ng Chanho Tribe dito. Kung ihahambing, para bang Yaoyaobao Tribe ay isang maunlad na lungsod, samantalang ang Chanho Tribe ay isang barong-barong sa gilid. Ang tirahan ng Chanho Tribe ay binuo gamit ang magulong mga batong puti. Malalaki at matataas ito, tila isang sinaunang tribo, ngunit lumilikha ng isang kalagayan na puno ng lungkot at pagdurusa, nabubuhay sa gilid, pinipilit lamang manatili sa malupit na mundong ito. Sa oras na iyon, sa harap ng malaking batong tarangkahan na may inukit na magulong bato, may isang nag-iisang figure na dahan-daang naglakad patungo rito sa ilalim ng nakapapasong araw. Ang init ng araw ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Nang makita siya, agad na tumutok ang mga mata ng mga bantay ng Chanho Tribe. Isa sa kanila, isang lalaking matikas at malapad ang likod, ang lumapit at sumigaw. Sino ka? Ito ang teritoryo ng Chanho Tribe.
Huwag kang basta-basta papasok kung hindi huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Ako si Hanye, at narito ako upang makipagkaibigan sa Chanho tribe. Wala akong masamang balak. Maingat na lumapit si Yehan, nakapikitin ng sinseridad, at huminto 100 metro mula sa tarangkahan. Ang pakay niya'y makuha ang fairy amethyst, kaya't natural na ayaw niyang magdulot ng inis o pagkasuklam mula sa mga tao ng Chanho. Pasensya, ngunit hindi nais ng Chanho tribe na makipagkaibigan sa mga dayuhan. Bumalik ka na, malamig ang tinig ng lalaking matikas. Sa ngayon, bantay sarado ang tribo dahil bantay na sila ng iba pang lahi. Kung sakalit si Yehan ay especially iyan ng kalaban, napakalaking problema iyon para sa kanila. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Yehan at muling tumingin sa mga bantay. Muli siyang nagsalita. Wala talaga akong masamang pakay. Mangyari na sanang ipaalam mo ito sa inyong pinuno. Bata, huwag mong tanggihan ang magandang salita. Kung hindi, huwag kang magsisisi. Sa narinig, napabuntong hininga si Yehan. Mukhang wala na siyang ibang paraan kundi gamitin ang kanyang lakas upang makapasok at makakita sa loob ng Chanho tribe. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at unti-unting binuksan ang kanyang kanang kamay. Sumiklab ang itim na liwanag dito, at lumitaw ang kanyang itim na pamalo. Biglang nanlamig ang tingin ng mga bantay ng Chanho tribe. Isang maliit na demon venerable ng ikalawang tribulation ang nangangahas pumasok sa aming Chanho tribe. Handa ka na bang mamatay? Hulihin siya. Kabanata 2254. Biglang, 4 na anino na may kasamang malakas na demonyong hangin ang sumugod kay Yehan. Ang 4 na mandirigmang mula sa tribo ng Chanho ay may hawak na sandata at sabay-sabay na sumigaw. Ang kanilang mga atake ay sabay na bumagsak kay Yehan, na para bang nais siyang gawing pira-piraso. Ngayon, sa araw na ito, ako ang papasok sa tribo ng Chanho. Malamig ang mga mata ni Yehan, at sa susunod na sandali, inihampas niya ang hawak na itim na bakal na pamalo. Ang bawat hampas ay parang rumaragas ang alon na hindi mapipigilan. Puff! 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 Bumuga ng dugo ang 4 na kasapi ng tribo ng Chanho. Para silang tinamaan ng kidlat at tumilapon palayo, bumagsak ng malakas sa lupa. Sa isang iglap bago pa man mawala ang pagkabigla sa mga mata ng iba pang kasapi ng tribo, ang katawan ni Yehan ay naging parang malakas na hangin, diretso siyang sumugod papunta sa malaking batong tarangkahan. Hindi maganda, pigilan siya. Ipaalam sa pinuno, may kaaway na pumasok. Sunod-sunod na mga anino ang lumabas mula sa tarangkahan. Ngunit sa harap ng nakakatakot na figure ni Yehan na tila isang buhawi, mabilis ding nagbagsakan ang mga sumugod. Isa-isa, ang bawat hampas ng itim na bakal na pamalo ay nagpatilapon sa mga tao. Sa isang iglap, mahigit 100 mandirigman ng tribo ng Chanho ang tumalsik at bumuga ng dugo. Para pigilan ang kasalukuyang si Yehan, napakahina ng kanilang lakas. Sa kanya, wala silang kalaban-laban. Pagkatapos nito, nakapasok na si Yehan sa loob ng tarangkahan. Hawak ang kanyang itim na pamalo, malamig ang kanyang mga mata, dahilan para umatras ng may takot ang mga sugatang kasapi ng tribo. Hindi sila makalapit. Sino ang mag-aakala na isang ikalawang tribulation na demon venerable ay may ganitong kakilakilabot na lakas, kayang supulan silang lahat ng ganito kadali? Sino ang nagwawalang bahala dito sa aming tribo ng Chanho? Isang boses ng bata ang biglang narinig. Agad, isang maliit na babae na nasa 14 o 15 taong gulang ang bumagsak mula sa langit, dala ang pamalo at sinalubong si Yehan ng malakas na atake. Isang demon venerable ng unang tribulation. Namangha si Yehan nang makita ang dalagita. Sa murang edad, maituturing na pambihirang henyo ang batang ito. Ngunit dumaan lang ang kaisipang iyon sa kanyang isipan. Sa pagbagsak ng pamalo ng dalagita, isang iwas lang ang ginawa ni Yehan at nakalayo agad. Batang babae, nandito ako para makita ang inyong pinuno. Ang espada ay walang mata, kaya huwag mong ipilit, baka ikaw ay masaktan. Lumayo ka na. Ang tapang ng iyong salita. Ako si Shaoli, hindi natatakot. Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo. Bagamat bata pa ang tinig ng dalagita, ang kanyang tapang ay kahanga-hanga. Nang umiwas si Yehan, agad siyang sumunod at muling inihampas ang malaking pamalo na halos kasing laki ng kanyang katawan, diretso kay Yehan. Miss Seven. Nataranta ang mga kasapi ng tribo ng Chanho. Si Miss Seven ang pinakabinansagang henyo ng kanilang tribo, ang pag-asa nila para muling makabalik sa maharlikang angkan. Kung masasaktan siya ng binatang ito, baka abutin pa ng napakaraming taon bago sila muling magkaroon ng pag-asa. Batang babae, mukhang may dapat magturo sa iyo ng kahulugan ng pagiging mangmang.
Malamig ang ekspresyon ni Yehan. Sa totoo lang, wala siyang interes na makipaglaban sa isang dalagitang kasing edad ng 14 o 15, ngunit ang batang ito ay sobrang matigas ang ulo. Huminto si Yehan at hinarap mismo ang dalagitang bumabagsak ang pamalo sa kanya. Cute ang dalagita, ngunit ang ligaw at mabagsik na apoy sa kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Huwag mo siyang saktan. Isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Yehan. Ito ang tinig ng banal na halimaw na Suzaku. Nang marinig ito, bahagyang kumipot ang mata ni Yehan, ngunit sa simula pa lang ay hindi niya balak saktan ang batang ito. Bigla niyang inihagis ang itim na pamalo sa kamay niya. Sa napakabilis na galaw, gaya ng isang tutubi na bahagyang sumagi sa tubig, tumama ito sa pamalong dala ng dalagita. Ding! Kabanata 2255. Isang malinaw na tunog ng bakal ang umalangaw-ngaw, at biglang umatras ang dalagitang nakaharap kay Yehan, tinulak ng malakas na puwersa na hindi niya mapigilan. Hulihin siya. Huwag hayaang saktan niya si Miss Chi. Muling dumagsa ang mga mandirigma ng tribo ng Chanho. Ang kanilang mga anino ay lumipad papalapit, dala ang matitinding hampas na parang ulan ng pana na bumagsak kay Yehan. Ngunit hindi natakot si Yehan. Inikat niya ang kanyang itim na bakal na pamalo na parang buhawi, hinaharap ang lahat ng atake sa lakas at bilis. Bang! 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 Ang mga tunog ng malalakas na sagupaan ay kumalat sa paligid, halos mabasag ang pandinig ng mga yaong nagmamasid. Sa pinagsamang lakas ng 12-12 ng mandirigma ng Chanho, nakakapangilabot ang puwersang iyon. Ngunit sa harap ni Yehan, na may tapang lumaban kahit sa 9 Revelations Demon Lord, ang lakas ng mga ito ay tila wala lang. Isa-isa, ang kanilang mga katawan ay itinilapon pabalik, ang mga mukha namumula, hindi makapaniwala sa lakas na hamampas sa kanila. Nangangahas kang magwala sa tribo ng Chanho. Sa tingin mo ba'y wala nang makakalaban sa iyo dito? Ngayon, halos lahat ng miyembro ng tribo ng Chanho ay naroon na, nakalutang sa kalangitan, malamig ang mga mata habang nakatitig kay Yehan na hawak ang itim na pamalo. Kasabay nito, bumaba mula sa ere ang isang nakakatakot na figure, isang 9 Revelations Demon Venerable. Nanlaki ang mga mata ni Yehan. Tamang-tama, isang malalim na sigaw, at mariing tinapak ni Yehan ang lupa, saka sumugod pa sa lubong. Ang kanyang puwersa ng demonyo ay bumalot sa buong katawan, nagtipon sa itim na pamalo, at diretsyong sinalubong ang kamaon ng kalaban. Ang lakas ng demonyo. Sa oras na iyon, dumating ang pinuno ng tribo ng Chanho, si Ching Tian. Nang makita niya ang nagliliyab na pulang apoy ng kapangyarihang lumalabas mula kay Yehan, bigla siyang napatigil, nanlaki ang mga mata. Boom! Umalangaw-ngaw ang malakas na tunog ng banggaan, parang tambol na pinapalo. Nagtagpo ang kamao ng 9 Revelations Demon Venerable at ang pamalo ni Yehan, at lumaganap ang matitinding alon ng puwersa sa hangin. Sa harap ng libo-libong mata, bumaon ang mga binti ni Yehan sa lupa hanggang tuhod, ngunit wala siyang sugat. Namula lang ang kanyang mukha. Samantala, ang 9 Revelations Demon Venerable ay umatras ng mahigit 10 hakbang sa ere, duguan ng labi at nakatingin kay Yehan na parang isang halimaw. Namangha ang lahat ng miyembro ng tribo ng Chanho. Isang ikalawang tribulasyon na Demon Venerable na hindi nasaktan matapos makipagsalpukan sa isang 9 Revelations Demon Venerable, paano ito posible? Ito, nagkatinginan ng mga mandirigma ng tribo, nanginginig ang mga kamao, hindi makapaniwala. Paanong nakayanan ng isang batang ikalawang tribulasyon ang kapangyarihan ng isang makapangyarihang siyam na tribulasyon? Nakatayo si Yehan, nakabaon ng mga paa sa lupa, hawak ang itim na pamalo, at malamig na nakatitig sa mga nakapaligid na mandirigma. Ang kanyang aura ng pakikipaglaban ay patuloy na sumisirit, nakakatakot at walang kapantay. Bahagyaman siyang nahuli laban sa 9 Revelations Demon Venerable, alam ni Yehan na hindi pa niya ginagamit ang buong lakas. Kung maglalabas siya ng walang pag-aalinlangan, hindi kailanman mananaig ang 9 Revelations Demon Venerable. At tiyak na kumpiyansa siya roon. Sa paligid, ang lahat ng miyembro ng tribo ng Chanho, kasama na si Ching Tian at iba pang mga dalubhasa, ay nakatitig kay Yehan na puno ng pagkabigla. Sino itong binatang ng ahas pumasok sa ating tribo? Paanong ganito kalakas ang kanyang kapangyarihan? Wala pa akong naririnig tungkol sa kanya. Kahit sa buong mabangis na lupaing ito, napakabihira ng may ganitong kakayahan. Isang napakalakas na kabataang mandirigma ang biglang pumasok sa ating tahanan, ibig bang sabihin nito'y nais niyang maging kaaway ng tribo ng Chanho. Kabanata 2256. Sa oras na ito, ang mga mata ng mga kasapi ng tribong Chanho ay nagkikislapan, at sunod-sunod na mga mahinang tinig ang lumalabas mula sa kanilang bibig.
Sa sandaling iyon, lumakad si Qing Tian, ang pinuno ng tribong Chanho, na napapalibutan ng maraming makapangyarihang mandirigma. Agad na nagbigay daan ang mga tao ng tribo upang siya'y makadaan. Binata, pumasok ka sa kampo ng aking tribo Chanho, maaari bang malaman kung ano ang dahilan? Malalim ang tinig ni Qing Tian. Ang talento at kapangyarihan ni Yehan ay hindi niya maaaring maliitin. Kung may pinanggagalingan si Yehan mula sa isang makapangyarihang puwersa tulad ng Tongtian, wala talagang pag-asa ang Chanho tribe na mabuhay sa tuyot na lupain na ito. Narinig iyon, at mahigpit na nakatutok ang lahat ng tao sa Chanho tribe kay Yehan. Nasa bingit na ng panganib ang kanilang tribo, hindi na nila kayang lumaban sa isa pang mas malakas na kalaban. Nais ko lamang magtanong, ito ba ang paraan ng Chanho tribe sa pagtanggap ng mga bisita? Mahigpit na hawak ni Yehan ang itim na pamalong bakal sa kanyang kamay, at ang kanyang mga matang matalim na parang espada ay nakatuon kay Qing Tian. Ang kumpiyansa at kawalan ng takot sa kanyang tingin ay nagpatindi sa ekspresyon ni Qing Tian, ngunit sa loob-loob niya'y may gumalaw na pagdududa at tanong. Posible bang ang binatang ito ay hindi dumating upang manggulo? Kung ako, si Hanye, ay gustong manggulo sa inyong tribo Chanho, bakit pa ako darating ng mag-isa? Mahinahong sagot ni Yehan habang iniaalis ang pamalong bakal. Nang marinig iyon, unti-unting lumuwag ang tensyon sa dibdib ni Qing Tian at agad siyang ngumiti. Kung ganoon, mula't sapul pala'y kami ang naging bastos. Ako, si Qing Tian, ay humihingi ng paumanhin kay Ginoong Hanye. Mangyaring pumasok. Isang batang henyo na may kapangyarihan ng halimaw ang dumating. Kahit hindi pa rin alam ni Qing Tian kung ano ang sadya ni Yehan, malinaw na hindi niya ito maaaring maging kaaway. Ang tanging paraan ay makipagkaibigan. Sa nakita nilang iyon, nakahinga rin ng maluwag ang mga kasapi ng tribo. Ang pinunong Qing Tian ay sobra naman kung magsalita, mangyaring pumasok. Magalang na nagbatiyan ang dalawa, at kasunod ay magkasabay na naglakad sina Yehan at Qing Tian papasok. Sa likuran nila, ilang malalakas na mandirigma mula sa tribo ang sumunod, habang ang iba ay nag-umpisa ng maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, nanatili pa rin ang malaking katanungan sa kanilang isipan tungkol kay Yehan. Ang pamayanan ng tribo Chanho ay mukhang simple at magaspang, ngunit sa pagpasok sa loob, bagaman karamihan sa mga gusali at kasangkapan ay gawa sa bato, makikita pa rin ang kakaibang disenyong Pinong gawa. Nagbibigay ito ng matibay at makalumang damdamin ng isang marangal na lahi. Sa bulwagan ng tribo, may malapad na batong upuan na natatakpan ng makapal na balat ng hayop. Umupo roon si Qing Tian na tila isang hari ng bundok, at habang hawak ang tindig ng isang makapangyarihang pinuno, ngumiti siyang nakatingin kay Yehan. Ginoong Hanye, kanina'y naging magaspang ang aming pagtanggap, ngunit maaari bang malaman kung bakit mo pinilit na pumasok sa aming tribo? Sa narinig, tumingin si Yehan sa mga eksperto ng tribo na nakapaligid, at imbes na sumagot ng diretso ay nagtanong siya. Pinunong Qing Tian, tila yata hindi maganda ang kalagayan ng inyong tribo nitong mga huli. Dilimang pumasok sa mga mata ni Qing Tian at mabigat niyang sinabi. Tama ang binanggit ni Ginoong Hanye. Ang aming tribo Chanho ay kinikilala ngayon bilang tinak ng mga karatig tribo. Dahil nawalan kami ng proteksyon mula sa mismong pangunahing angkan ng Chanho, gusto na nilang lahat na year-okan ang aming tribo. Kapag ang tigre ay napadpad sa kapatagan, kahit aso ay mangangahas na mang-abuso. Mahinang ngiti ni Yehan. Kapag muling nakabalik ang aming tribo Chanho sa piling ng pangunahing Chanho clan, gusto kong makita kung gaano pa sila katagal makakapagmalaki. Malamig ang tinig ni Qing Tian, at hindi na niya napigil ang ipamalas ang kanyang matinding puot. Pinunong Qing Tian, paumanhin kung ako'y lantad magsalita. Totoo bang pinalayas kayo ng mismong pangunahing Chanho clan? Tanong ni Yehan. Medyo pumangit ang mukha ni Qing Tian at malamig niyang sagot. Ginoong Hanye, iyan ay panloob na usapin ng aming tribo, kaya't hindi ko ito maaaring ipaliwanag sa iyo ng detalyado. Mas mabuti sigurong sabihin mo na lamang ang iyong sadya. Pasensya na kung ako'y masyadong mausisa, tugon ni Yehan. Nandito ako sa tribo Chanho para sa isang espiritual na bagay. Bagamat alam kong ito'y napakahalaga sa inyong tribo, handa akong tanggapin ang anumang kondisyon na ay lalatag ninyo. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Qing Tian at ng mga nakapaligid na eksperto. Ano ang bagay na iyon na hinahanap ni Ginoong Hanye? Tanong ni Qing Tian. Fairy Amethyst. Malalim ang paghinga ni Yehan at matindi ang kanyang titig kay Qing Tian. Agad nag-iba ang ekspresyon ni Qing Tian, bago siya mapait na ngumiti. Ang Fairy Amethyst ay isang kayamanang hindi matutumbasan. Kahit kami sa tribo Chanho, wala kami nito.
Kung ang layunin mo'y makahanap ng fairy amethyst dito, Ginoong Hanye, mukhang nagkamali ka ng pintuan. Maging sa pangunahing Chanho clan, napakahirap na makakita ng ganitong bagay, lalo na sa amin. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Yehan. Ibig bang sabihin ng pinunong Qingtian, tanging ang pangunahing Chanho clan lamang ang nagtataglay ng fairy amethyst? Tumango si Qingtian. Tama. Bagamat kabilang din kami sa malaking lahi ng Chanho, ang pag-usbong ng fairy amethyst ay nangangailangan ng isang kondisyon, kailangan munang maigising ang dugong hari ng isang kasapi. Kapag nangyari iyon, saka lamang may pagkakataon na lumitaw ang fairy amethyst. Sa aming tribo, walang may ganitong kakayahan. Ngunit kahit pa pumunta ka sa pangunahing Chanho clan, hindi pa rin siguradong makakakuha ka nito. Bakit? Nakakunot ang noo ni Yehan. Sagot ni Qingtian. Dahil ang isang piraso ng fairy amethyst ay kayang lubos na gisingin ang dugong hari ng isang talento. Ibig sabihin, iyon ay katumbas ng paghubog ng isang mandirigmang walang kapantay sa hinaharap. Kaya sabihin mo sa akin, Ginoong Hanye, sa palagay mo ba'y may handang kusang ipamigay ang ganitong yaman? Paano naman kung magpalitan ng mga bihirang kayamanan? Kalmadong sagot ni Yehan. Kabanata 2257. Umiling si Qingtian. Bilang angkan ng Maharlika, ang pangunahing Chanho clan ay walang mga bihirang kayamanan maliban na lamang kung may kasapi ng kanilang lahi na may pambihirang talento at kapangyarihan. Doon lamang nagkakaroon ng pagkakataon na lumitaw ang fairy amethyst. Sa sinabi ng pinuno, bahagyang nagdilim ang mga mata ni Yehan. Naglakbay siya ng napakalayo patungo sa hilagang angkan ng mga demonyo, naligay sa panganib, para lamang makuha ang fairy amethyst. Kung totoong napakahirap nitong makuha gaya ng sinabi ni Qingtian, isa itong napakalaking balakid para sa kanya. Pinunong Qingtian, wala ba talagang kahit isa dito sa inyong tribo? Muling tanong ni Yehan. Napangiti ng mapait si Qingtian at sinabing, kung ang aming tribo ay may fairy amethyst, sa tingin mo ba mananatili pa kami rito sa lugar na ito? Sa totoo lang, kung mayroon kami niyan, sapat na upang maibalik ang aming tribo sa piling ng pangunahing Chanho clan. Sa narinig, natahimik si Yehan. Malinaw sa kanya na nasa bingit ng kapahamakan ang tribo ng mga tigre. Kung sakali mang mayroon silang fairy amethyst, hindi na sana sila kailangang manatili rito at magtiis ng pang-aapi. Bahagyang nabalot ng pagkadismaya ang mga mata ni Yehan. Wala pala siyang makukuha rito. At ayon kay Qingtian, kahit sa mismong Chanho clan siya pumunta, napakahirap pa ring makuha ang bagay na iyon. Para sa kanila, ang fairy amethyst ay walang kapantay na yaman, at hindi maaaring ipagpalit sa kahit anong ordinaryong kayamanan. Kung gayon, mukhang kailangan kong humanap ng ibang paraan. Malalim na huminga si Yehan, saka tumayo. Pinunong Qingtian, patawarin mo sa abala. Sa palagay ko, dapat na akong umalis. Sa narinig, agad na nag-iba ang tingin ni Qingtian at nagmamadaling tumayo. Ginoong Hanye, bakit nagmamadali? Kahit isa rin akong kasapi ng Chanho clan, gusto kong sabihin na may mga bagay na mahirap makuha ng formal. Kung hindi mo mamasamain, manatili ka muna sa aming tribo ng ilang araw. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Yehan. Pinunong Qingtian, ang aking layunin dito ay ang fairy amethyst. Kung talagang may paraan ka para makuha ko iyon, maaari kang humiling ng kahit ano bilang kapalit. Ginoong Hanye, ani Qingtian, kung gusto mong makuha ang fairy amethyst, kailangan mo talagang pumunta sa pangunahing Chanho clan. Ngunit hindi ka makakapasok ng basta-basta, maliban na lamang kung may gabay ka. Gabay? Kunot noong tanong ni Yehan. Ang tinutukoy mong gabay ay mula rin sa tribo ninyo. Ngumiti si Qingtian at tumango. Tama. Totoo na pinalayas kami ng pangunahing Chanho clan, ngunit hindi ibig sabihin na wala na kaming koneksyon roon. Basta't may maipakitang kontribusyon ng aming tribo, o mayroong lumitaw na pambihirang talento, maaari kaming muling tanggapin. Ang tinutukoy ng pinuno ay ang babaeng nakita ko kanina. Tanong ni Yehan na unti-unting nakakaunawa. Eksakto. Tumango si Qingtian. Sa aming tribo, siya ang may pinakamataas na talento. Kung makilala siya ng pangunahing Chanho clan, tiyak na muling matatanggap ang aming tribo. Hindi maitago ni Yehan ang kanyang kuryosidad. Kung gayon, ano ang nais mong ipahiwatig, pinunong Qingtian. Ginoong Hanye, sagot ni Qingtian, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, ngunit sa iyong talento at lakas, kakaunti lamang ang may tapang na hadlangan ka. Kung maaari mong samahan at ipagtanggol ang batang iyon patungo sa pangunahing Chanho clan para sa kanilang pagsubok, at kung siya'y magtagumpay, tiyak na lalabas ang mga ninuno ng aming angkan upang sunduin siya.
Sa oras na iyon, kung makakakuha ka ng Fairy Amethyst o hindi, nasa sarili mong kapalaran. Bakit ako pa ang nais mong sumama bilang tagapagtanggol? Tanong ni Yehan. Mapait na ngumiti si Qing Tian. Dahil ikaw ay misteryoso at makapangyarihan. At sa kasalukuyan, nasa panganib ang aming tribo, kapag gumalaw kami, agad itong malalaman ng mga karatig tribo, at baka mapugutan na ako ng ulo bago pa man makalabas sa lupang ito. Napakatiwalaan mo naman na hindi ako gagalawin ng ibang tribo. Tugon ni Yehan. May tiwala ako sa iyong kakayahan, Ginoong Hanye, sagot ni Qing Tian. At sa ngayon, ito lang ang natitirang sugal na maaari kong gawin. Kung hindi, hihintayin ko na lamang ba hanggang lipulin ng ibang tribo ang amin bago pa ako magsisi. Sandaling natigilan si Yehan, saka sumulyap kay Qing Tian na may matalim na titig. Kung ganon, isang kasunduan ito. Pero sa huli, tila wala naman akong makukuhang malinaw na kapalit. Napakagatlabi si Qing Tian. Maari naman akong maghanap ng iba, ngunit wala nang mas angkop pa kaysa sa iyo. Ito ay pagkakataon na ibinigay ng langit. Kaya't upang patunayan na nais kong makipagkaibigan sa iyo, Ginoong Hanye, handa akong ayalay ang isang patak ng Fairy Purple Liquid bilang gantimpala. Bagamat hindi kasing bisa ng Fairy Amethyst, ito ang pinakamahalagang bagay na mayroon ngayon ang aming tribo. Fairy Purple Liquid. Napakunot ang noo ni Yehan. Sa kanyang isipan, nagsalita si Suzaku. Huwag kang umasa ng sobra. Ang Fairy Purple Liquid ay hindi sapat para mailigtas ang dalagang iyon. Ang pinakamabuti lang nito ay mapanatili ang kanyang kalagayan. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang Fairy Amethyst mismo. Nanatiling kalmado si Yehan sa narinig. Tinitigan niya si Qing Tian at nagsabi, 2 patak ng Fairy Purple Liquid at tatanggapin ko ang kasunduang ito. Sa narinig, nanginginig ang labi ni Qing Tian at bakas ang sobrang panghihinayang sa kanyang mukha. Ginoong Hanye, napakataas naman ang hinihingi mo. Singgal ng isa sa mga dalubhasang mandirigma ng tribo, galit na nakatingin kay Yehan. Pwede rin naman kayong hindi sumang-ayon, kalmadong sagot ni Yehan na waring nanunukso. Mahigpit ang pagkagat ni Qing Tian sa kanyang ngipin. 2 patak ng Fairy Purple Liquid, napakalaking kapalit. 3 na lang ang natitira sa buong tribo. Pero kung ito lang ang paraan. Tahimik na ngumiti si Yehan, hindi na sumagot pa. Kabanata 2258. Nang makita ito, pinigilan muli ni Qing Tian ang kanyang inis at nagsabi. Maayos, 2 patak ng Fairy Purple Liquid lamang, pero maliban na lang kung si Ginoong Hanye mismo ang magpadala ng tao sa Chanho Clan, doon ko lamang ito maibibigay sa iyong mga kamay. Umiling si Yehan at nagsabi. Kailangan ko munang makuha ang bagay bago ko ito maipasa para sa inyo. Ikaw. Nagalit ang mga nakatatandang mandirigma ng Chanho Tribe, at pati mukha ni Qing Tian ay dumilim. Nakita ito ni Yehan kaya't sinabi niya, Patriarch Qing Tian, makakaasa ka na basta makuha ko ang karapat-dapat kong makuha, ang tao'y ligtas kong may hahatid sa Chanho Clan. Kung maniniwala ka o hindi, nasa sa iyo na iyan. Wala akong mapanghahawakan. Umiling si Qing Tian. Mukhang dapat na nga akong umalis. Patriarch Qing Tian, sa negosyo'y walang personal na damdamin. Maraming salamat sa pagtanggap ng Chanho Tribe, Palam. Sandali. Nang makitang talagang aalis na si Yehan, nagmadali si Qing Tian at mapait na ngumiti. Maayos, sang-ayon ako, 2 patak ng Fairy Purple Liquid, at ako mismo ang magbibigay sa iyo mamaya. Narinig ito ni Yehan at dahan-daang lumingon, nakangiti. Patriarch Qing Tian, huwag kang mag-alala, ang 2 patak ng Fairy Purple Liquid ay tiyak kong may hahatid ng ligtas ang tao sa Chanho Clan. Kailan ba tayo aalis? Bukas, sagot ni Qing Tian. Ipaghahanda ko ang batang iyon. Bukas aalis ka sa Chanho Tribe, iiwan ang lupang ito at tatanggo sa dakilang lupain. Halika, dalhin si Ginoong Hanye upang makapagpahinga, at mamayang gabi ay may salo-salo. Dumating noon ang mga tao ng Chanho Tribe mula sa labas, at tumanggo si Yehan kay Qing Tian bago umalis. Patriarch, binigay na lamang natin sa kanya ang 2 patak ng Fairy Purple Liquid, ngunit kung sakali. Nakasam ang mga mukha ng mga nakatatandang mandirigma. Hindi sila masaya na si Yehan ay humingi muna ng kabayaran bago gawin ang kasunduan, at iyon pa'y 2 patak ng napakahalagang Fairy Purple Liquid. Mayroon ba tayong ibang paraan? Tinginan ni Qing Tian ang kanyang mga kasama at nagsabi. Sa ngayon, kailangan lang nating sumugal. Ngunit ang talento at lakas ni Hanye ay pambihira, at siguradong may malakas siyang pinanggalingan. Ang taong tulad niya ay may tiyak na kredibilidad.
At kung ang ating sangay ay makakapagkaibigan sa ganitong henyo na may malakas na likuran, malaking pakinabang iyon para sa atin sa hinaharap. Dalawang patak ng fairy purple liquid, talaga namang makapal ang mukha ng batang ito. Mariing sabi ng isa. Ikaw talagang bata ka, napakawalang hiya, sinamantala mo pa ang pagkakataon. Nang ibabaw bigla ang malamig na tinig ni Suzuko sa isipan ni Yehan. Narinig iyon ni Yehan, tumingin siya sa batong malaki na tinutuluyan niya at ngumiti. Sinamantala, sa tingin mo ba'y madaling trabaho ito? Walang nakakaalam kung anong panganib ang maaaring maranasan sa prehistoric land. Hindi madaling protektahan ang isang batang babae na para bang pabigat. Bukod pa rito, pinalayas ang Chanho tribe mula sa pangunahing tribo. Kung babalik sila, walang makakaalam kung anong kaguluhan ang sasalubong sa kanila. Ngunit sakto namang nasa aking daraanan, kaya't 2 patak ng immortal purple liquid bilang kabayaran ay hindi na masama. Ikaw talagang hindi marunong magpatalo. Sagot ni Suzuko. Ngunit ipapaalala ko sa iyo, huwag mong maliitin ang batang iyon. Nararamdaman kong napakapuro ng dugo sa kanyang katawan, may malaking chance ang ganap niyang mapuko ang dugong maharlika ng Chanho clan. Narinig ito ni Yehan, tumayo siya at nagsabi. Kaya kung ganap niyang mapuko ang dugong iyon, maaari siyang makapagsilang ng fairy purple crystal. Tama, pero nakadepende pa rin iyon sa pagkakataon at swerte. Sa buong Chanho clan, bihira ang makakita ng ganitong kadal-isay na dugo. Kapag dumating ang tamang oras, kahit wala ang fairy amethyst, kaya niyang pukawin ng buo ang dugong maharlika. Para palang hindi ko dapat minamaliit ang batang iyon. Kayamanan pala ang naproduce ng Chanho tribe. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Sayang lang, mababaw ang pananaw ng mga iyon. Alam nila na may talento ang batang babae, pero hindi nila alam kung gaano kapuro ang dugo niya. Kung sakalit hindi mo makuha ang fairy amethyst sa Chanho clan, baka sa batang ito ka na lamang umasa. Bakit parang mas tuso ka pa kaysa sa akin? Nakangising sagot ni Yehan. Ikaw talagang walang utang na loob, iniisip ko lamang ang kapakanan mo. Sige na, nagbibiro lang ako. Umayos ng higa si Yehan sa batong kama, nakangiting nagsabi. May punto rin ang sinabi mo. Kung gayon, aalagaan ko muna ang batang ito, baka nga sakaling maging kapaki-pakinabang siya. Ang batang iyon na may edad lamang 14 o 15 at nasa antas na ng Supreme Realm of One Calamity ay malalim na naaalala ni Yehan. Ang ganitong tao ay maituturing na halimaw sa talento. Kaya't hindi nakapagtataka na kakaiba ang tingin ni Suzuko sa kanya. Ngunit habang iniisip ito ni Yehan, biglang umalangaw-ngaw ang mga ingay mula sa labas. Agad siyang bumangon at lumabas ng batong silid. Ngayon, tila nagkakagulo ang buong Chanho tribe, at lahat ng tao ay nagsisiksikan patungo sa tarangkahan. Posible kayang dumating na agad ang gulo sa Chanho tribe. Naisip ni Yehan. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagmadali si Qingtian na ipahatid ang batang babae sa Chanho clan sa kahit anong halaga. Mas malala nga pala ang krisis ng Chanho tribe kaysa kanyang inakala. Kabanata 2259. Habang iniisip ito, nagtungo rin si Yehan patungo sa tarangkahan ng Chanho tribe. Hindi siya papayag na masira ang plano niya ng kung sino mang biglang sumulpot. Lalo na't mahalaga sa kanya ang batang iyon, at higit sa lahat, hindi pwedeng mawala ng basta-basta ang 2 patak ng Fairy Zia. Pagdating niya sa harapan ng tarangkahan ng Chanho tribe, libo-libong mandirigman ng tribo ang nagtipon na ramdam na ang tensyon ng paparating na matinding labanan. At sa kalangitan, sa labas ng kuta ng Chanho tribe, isang malakas na hukbo rin ang nakatipon. Kahit hindi sila kasenrami ng Chanho tribe, ang aura ng kanilang lakas ay nagpatunay na sila'y mga piling mandirigmang sanay sa digmaan. Manyu tribe, balak nyo ba talagang makidigma laban sa aming Chanho tribe? Malamlam ang mukha ni Qingtian habang nakatitig sa isang magaspang na kalalakihan sa tapat niya, may hawak itong malaking maso at may nakakatakot na peklat sa mukha. Qingtian, kung hindi kayo susunod sa Chanho clan, tuluyang maglalaho ang inyong tribo. At hindi lang ang Manyu tribe ang narito ngayon, malamig ang ngiti ng lalaking may peklat. Nagulat si Qingtian. Kasabay nito, isa pang hukbo ang bumaba mula sa kalangitan at pumwesto sa tabi ng Manyu tribe, ang Black Bear tribe. Black Bear tribe, huli kayong dumating. Reklamo ng pinuno ng Manyu tribe na tila naiinis dahil baka magmukhang ginamit lamang silang pambangga. Ngumiti lang ng bahagya ang mga mandirigma ng Black Bear tribe. Black Bear tribe, pati kayo'y nakisangkot. Mariing pinisil ni Qingtian ang kanyang kamao. Sa harap ng pinagsanib na lakas ng 2 tribo, ang Chanho tribe ay para ng hatol na kamatayan. Qingtian,
malamig na sabi ng pinuno ng Black Bear Tribe, dalawa lang ang daan sa harap mo ngayon, daan ng buhay o daan ng kamatayan. Ikaw ang mamili. Dumagundong ang puot sa buong Chanho Tribe. Ang bawat mandirigmay bumubuga ng matinding puwersa ng pakikipaglaban. Kung hindi kayo susuko, kami na ang magpapadala sa inyo sa impyerno. Sumigaw si Kwang Ho, at tumindig sa tabi ng pinuno ng Black Bear Tribe. Sa impyerno, isang malamig na tinig ang biglang narinig mula sa hanay ng Chanho Tribe. Kwang Ho, tila hindi pa sapat ang latay na iniwan ko sa iyo noon. Buhay ka pa rin at tila masigla pa. Matibay nga ang balat mo. Nanlaki ang mata ni Kwang Ho nang makita kung sino ang nagsalita. Ikaw. Lumitaw ang figure ni Yehan at pumwesto sa tabi ni Patriarch Ching Tian. Ngumiti siya at nagsabi, maganda ang memorya mo. Ngayon, ang Chanho Tribe ay sakop ko. Sigurado ba kayong gagalawin niyo pa sila? Chanho Tribe, ako ang sumasaklaw. Sa mga salitang iyon, namutla si Kwang Ho. Hindi niya malilimutan ang lakas ni Yehan, isang lakas na nagdurog sa kanilang lahat noon, lampas sa inaasahan mula sa isang kabataang henyo. Nagningning ang mga mata ni Ching Tian sa tuwa nang makita si Yehan na tumindig para sa kanila. Ngunit kasabay nito'y may halong pangamba rin dahil ang ugnayan nila ay batay lamang sa pansariling interes, hindi sa tunay na pagkakaibigan. Ano ka ba? Kahit sakupin mo ang Chanho Tribe, ano ngayon? Isang kabataang may matalim na itsura mula sa likuran ng pinuno ng Manyu Tribe ang umaban, puno ng kayabangan. Ching Tian, hanggang dito na ba ang pagbagsak ng Chanho Tribe? At ngayon, isang batang walang muwang ang kinakailangan ninyong ipantanggol. Kinutya ng pinuno ng Manyu Tribe. Sa kanya, nakakatawa lang ang sinabi ni Yehan. Malamig na ngumiti si Ching Tian. Isang karangalan para sa aming Chanho Tribe na ipagtanggol kami ni Ginoong Hanye. Matandang Niyo, huwag mong maliitin ang kabataan. Ang sino mang nagkakamali ng akala'y madalas lumulubog kahit sa mababaw na tubig. Ang Manyu Tribe ninyo, ano ba kayo sa lupang ito? Balik ni Yehan, dahilan para dumilim ang mukha ng pinuno ng Manyu Tribe. Dahil iniisip ng lahat na si Yehan ay may malakas na pinagmulan, sinamantalan niya ito. Habang mas nagiging arrogant siya, mas nagiging mailap ang kanyang tunay na pinagmulan, isang taktika upang hindi basta-basta makilos ang kalaban. At higit sa lahat, hindi niya hahayaang mabura ang Chanho Tribe sapagkat naroon pa rin ang kanyang interes. Hindi mo alam ang langit at lupa. Ako si Niu Ding Tian, ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano humahatid ng kapahamakan ang bibig na walang preno. Lumabas ka at makipaglaban. Humakbang siya pasulong at itinuro ng kanyang sibat si Yehan, sabay bugzo ng nakamamatay na intensyon. Nagbago ang ekspresyon ni Kwang Ho ngunit nanahimik na lamang. Alam niyang hindi kayang tapatan ni Niu Ding Tian ang lakas ni Yehan. Kapag kumilos ito, tiyak na siya ang masasaktan. Ang binatang ito, siya nga ba? Bulong ng pinuno ng Black Bear Tribe kay Kwang Ho. Tahimik na tumango si Kwang Ho. Lumubog ang puso ng pinuno ng Black Bear Tribe. Kilala niya si Yehan, siya mismo ang nagpautos kay Kwang Ho na makipagkaibigan dito, ngunit kahit 6 na tribo ang sabay-sabay na kumilos, walang nakapagtatagumpay. At ngayong sandali, ang makapangyarihang misteryosong henyo na may lakas demonyo ay tumindig mismo para ipagtanggol ang Chanho Tribe. Kabanata 2260. Hehe, isa lang namang toro. Kung kaya mong harangin ang atake ko, hindi ko napakikialaman ang nangyayari rito ngayon. Mahinang ngumiti si Yehan at naglakad pasulong. Ang kanyang kalmadong anyo at kumpiyansa ay hindi man lang niya itinuring na banta ang toro. Mayabang na tao, umakyat ka sa langit, tapakan mo siya hanggang mamatay. Malamig na wika ng pinuno ng tribong Manyu. Dahil nakialam ka sa usapin dito ngayon, wala ka ng ibang landas kundi ang mamatay. Bigla, tumarak ang sibat ni Niu Ding Tian sa ere papunta kay Yehan, tinuhag nito ang kalawakan na para bang isang kurtina ng tubig. Ang sibat ay nagdala ng umaatungal na puwersa na hindi mapipigilan. Ikaw lang, wala talagang hamon. Magaan ang ngiti ni Yehan, ngunit agad na tumindi ang kanyang anyo. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang itim na pamalong bakal. Harapin man ang marahas na palo ni Niu Ding Tian, itinaas niya ang pamalo ng mataas. Bumukol ang mga litid sa kanyang braso, at ang kapangyarihan ng isang deblong enerhiya ay sumiklab mula sa kanyang katawan. Parang gintong sandata ng isang Diyos demonyo, ibinagsak niya ito ng buong lakas. Boom! Puff puff puff! Sa isang iglap, sa ilalim ng mga matang nakamasid mula sa 3 pangunahing tribo, ang pamalo ni Yehan ay bumagsak sa sibat ni Niu Ding Tian. Ang dagandong ay umalangaw-ngaw, at ang enerhiya ay kumalat na parang bagyo sa lahat ng direksyon.
Si Neo Ding Tian, na may hawak ng sibat, ay parang tinamaan ng kidlat. Nanginig ang kanyang mga braso, at ang sibat ay lumipad palayo sa kanyang kamay. Ang matinding puwersa ng pagbabanggaan ay nagpadugo sa kanyang bibig ng tuloy-tuloy. Ang kanyang katawan ay parang basurang aso na ibinagsak sa lupa, bumaon ng malalim. Sa loob ng 100 metro, gumuho ang lupa, at bumalot ang alikabok sa kalangitan. Sa tanawin na iyon, hindi na nagulat ang mga tao ng tribong Chanho. Alam nila na taglay ni Yehan ang lakas upang sumalungat kahit sa isang siyam na tribulasyong demonyong Panginoon. Si Neo Ding Tian ay hindi kayang ikumpara. Ngunit ang mga miyembro ng tribong Manyo ay lubos na nabigla. Si Neo Ding Tian ang pinakamalakas na henyo ng kanilang tribo, may taglay na puwersa ng toro na kayang gumiba ng bundok. Siya ang numero 1 mandirigma ng kanilang kabataang henerasyon. Ngayon, ang pinakamakapangyarihang kabataang mandirigma ng tribo nila ay hindi man lang nakalaban ng isang galaw kay Yehan at agad na natalo. Pati ang mga tao ng tribong itim na oso ay nagulat. Ang binatang may hawak ng pamalong bakal, na para bang isang walang hanggang kabataan, ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanilang puso. Sigurado, ito ay kapangyarihan ng isang demonyo. Bulong ng pinuno ng tribong itim na oso. Ding Tian. Malamig ang mukha ng pinuno ng tribong Manyo nang makita ang dagwang Neo Ding Tian na halos hindi makabangon. Ang matinding galit at pagnanais na pumatay ay sumiklab sa kanya. Tinitigan niya si Yehan at mariing nagtanong. Ikaw, sino ka? Sa ipinakitang lakas ni Yehan, malinaw sa mga mata ng pinuno na ito ay kapangyarihan ng isang nilalang na hindi karaniwan. Sino mang may ganitong uri ng talento ay tiyak na may nakakatakot na puwersang sumusuporta sa kanya. Sino ako? Hindi karapat-dapat ang tribong Manyo para magtanong niyan. Malamig ang sagot ni Yehan. Pagdakay pinalo niya ang lupa gamit ang kanyang pamalo at isang guhit na ilang daang metro ang haba ang lumitaw. Ito ang hangganan. Mula ngayon, sino mang tatawid dito upang umatake sa tribong Chanho ay magbabayad ng kapalit. Nanlumo ang mga mukha ng mga pinuno ng tribong itim na oso at Manyo. Ang labis na kumpiyansa at kayabangan ni Yehan ay nagdulot ng pagkalito sa kanila. Ngunit kasabay nito, hindi nila mabasa ang pinagmula ni Yehan. Kung talagang may makapangyarihang puwersa sa likod niya, ang paggalaw laban sa kanya at sa tribong Chanho ngayon ay magiging isang malaking sakuna. Sa isiping iyon, natigilan ang dalawa. Samantala, ang mga tao ng tribong Chanho ay labis na natuwa. Kung tatalikod ang dalawang tribo, hindi lamang maliligtas ang tribo nila ngayon, kundi sa hinaharap, ang sinumang gustong umatake sa kanila ay mag-iisip muna ng maraming beses. Ang batang ito ay tunay na pagpapala mula sa langit para sa tribong Chanho. Bulong ni Ching Tian sa kanyang sarili, at biglang naramdaman niyang sulit ang kapalit na 2 patak ng immortal purple liquid. My patience is limited. Kayo, dalawa, hinihintay ko ang inyong sagot. Malamig na tumayo si Yehan sa harap ng tribong Chanho, mas may tindig kaysa sa 2 pinuno ng tribo. Ngumiti ang pinuno ng tribong itim na oso at nagsabi, ang mundo ay isinilang sa ating henerasyon. Ikaw ay hindi pangkaraniwan, at balang araw ay magiging isang dakilang sandata. Ngayon, hayaan mong makipagkaibigan ang tribong itim na oso sa iyo. Chanho tribe, kami humihingi ng paumanhin. Pagkasabi, tumitig siya ng malalim kay Yehan bago inutusan ang kanyang mga tao, umalis na tayo. Nang makita ito, nanigas ang pinuno ng tribong Manyo. Umalis na ang itim na oso, at siya na lang ang natira. Bakit, may tutol pa ba ang tribong Manyo? Tanong ni Yehan ng malamig. Huminga ng malalim ang pinuno ng tribong Manyo, at may pangit na mukha, iniutos. Umalis. Babalik na tayo sa tribo.